Okay, what's up guys? Kumusta kayo? Ngayon, market update tayo. Hindi tayo nakapag-update lately. Nakidnap eh. Nakidnap na naman tayo. So, yun na nga. Tingnan tayo. So, binasag na yung ating multi-month trend line. And currently, kinuha na rin niya yung LG5 natin, which is, alisin na natin to. LG3. Hindi pa rin tayo sumasablay sa ating TA. Ang TA na, anong tawag na to? Nangyari pa nung nakaraan pa. Sorry guys medyo sinisipon tayo ngayon. Lamig dun sa hotel eh. So ito yung ini-expect ko na kukunin, pero hinudas pa rin siya pababa. Hinataw siya pababa. Ito yung sumunod nating support na nag-bounce. Ngayon nasa nito siya sa above nito yung LG5. Tingnan natin saang part yan. Nag-bounce previous. Okay. Itong area na to. Nandito siya ngayon. Ito yung mga area na nakaabang ko rin. Ano tong isa? Ano tong tinungtungan? Okay. Sa ng lazy pib to. Okay, gets. Alisin na natin to. LG5. Kuha naman na yan eh. Grab ang ginawa. Yan. Para mas man. So ito yung next natin. Sa in a big lens. Ito siya guys Connected yan. Ang ganda tignan Parang pamaypay na ewan. Connected yan since then. Yung ginawa ko para masundan yung trend, para hindi ako magkamali, kasi plano ko if ever man na pumasok, kasi continuation to eh. May since nasa ibabaw siya nito, itong area na to, nandito sa ibabaw, plano nito mukhang i-retest to. Retest, then continuation pababa. Pero bago ko muna yan, tanggalin ko na rin to. Ano yan guys? POI. POC pala, sorry. Ito, na-reject tong mid na POC. Aalisin na rin natin yung mga FRBP. Para mas maging malinis, hindi nakakalito. M pattern yung ginawa. Tabo play pattern. Kung ito ang magiging basis ko. Tingnan ko hanggang saan inabot. Ay, sorry. Hindi, uy. Diba? Sige. Bakit ayaw? Wet. Okay. Tapos, ano pa? Meron pa. Meron pa rin. Okay. Close yan. Iba nga kukunin ko eh. Ito. Si lazy pib. Kunin natin. Relief rally lang to mamaya. Meron siyang bahagyang rally. Tingnan ko in a big picture. Kung hanggang saan yung possible na bagsak pa nito. Yan, bago lumapag. Saktong-sakto. Sexy din kasi ng chart eh.
Hindi niya pa binibisit to. Ito yung mga next bibisit. Ito yung mga TP1 guys. Pagdating sa pag measure ko ng ano ng lazy fib sa intraday setup. Pasukan ko to ng around this area. 618. Mag-short ako dito sa seryang to. Pag nag-rally to mamaya. May immediate rally lang mamaya mangyayari. Pag nag-play out, tingnan natin. Yan, tingnan magpe-play out na malapit-lapit yan. So dahil ganyan na nangyari, extend natin to. Extend ko lang. Yan. Kasi na natin itong FRBP na to. Marami yan eh. Okay. Now, baba ako ng 4H. Bata ng 4H. Okay. Ito na yung 4H time frame natin. Kulong natin ng price action. Ito ang ating point A. Ito ang ating point B. Yan. Now, pwede pa natin itong ano yun eh. Extend. Okay. Baba ngayon ng 1 hour. Hanggang naman 1 hour time frame natin. Okay. Okay. Yep. Okay, dyan ka. Excuse me. Okay, ngayon baba tayo 15 minutes. Babain pa natin. 15 minutes. Okay. Put another trend line ulit tayo. Ito na magsisilbing, or ito. Ito na.
Ito na lang mag-make sense pa ito. Yep. Yan na. Sa malaga may latag to. Ay, bakit? Ay, hindi na ayun. Tanga eh. Yan natin ayusin yan. Ito. Yan. Okay. Yan na. Palapit na tayo ng palapit. Habaan pa natin para makulong talaga to. Extend. Pwede pa ba? Pwede pa. Hindi pa tayo maglagay. Ayan o. Ito na mangyayari dyan. Okay. Ayan. Hanggang saan? Okay, baba pa natin. Atake na natin yung pababa. Para magkaalaman na saan bandang direction pa ito pupunta. Okay. So, ayan. Uy! May nakikita ako guys. Pero hindi ko alam kung nakikita nyo to. Meron siyang head and shoulder pattern. For me, it's bukod dun sa double bottom, meron akong nakikita ang potential head and shoulder eh. Saan yun? Pinakalo nyo. Ay, hindi. Ang pangit. Double bottom. Mas reliable. So, since ando dun yung ay, magandang rin pala to ah. Wait. Saan yung MACD natin? Ba't wala akong MACD? Bakit wala akong MACD? Lagyan natin kung upside play. Wait ako sa upside play. Yan natin yung pan double bottom na rin. Double bottom. Atake na yan pababa. Yan. Nire-reject. Nag-bounce sa area na 50%. Ito. Dito nag-bounce. Then rejected. Meaning, nire-respect itong trend line natin.
Tingin nga tayo ng other influence. Confluence natin. Influence tuloy, sorry. Sorry na. Opo. SMA. Tingin tayo SMA. Shhh. Yun. Tingin tayo ng dalawa. Nyek. Bakit naman ganyan? Bakit naman po ganyan? Huh? Bang. Alisin natin to, and alisin natin to. Golden cross, tignan natin kung golden cross nga talaga. Spell natin yun. Okay. Ay, baliktad yung kulay ko. Andali. Dapat ito blue. Blue. And this is one. This one is yellow. Or light color ba lang. Ito na lang. May iba naman. Okay. Kaya naman pala ni-reject. Kaya pala siya guys ni-reject. Asa 15 minutes tayo. So binabagsakan na. Tayo 1 hour. Naku. Hindi pa to magtutuloy. Para sa akin, hindi pa siya magtutuloy, guys. Bakit? Paano ko nasabi? Kung mapapansin nyo yung simple moving average natin, masyadong yung 200, masyadong napakataas. Hindi yan mag-i-stretch ng husto pababa sa ngayon. Sa pagdating sa technical, hindi yan babanat ng talagang bomba. Magre-ready to for pump. Kasi hindi pwedeng sobrang ano na to expansion na to masyado away dito sa 200 EMA natin. Yan. Masyado na malayo. So, ang playout niyan either maging ganito. Saan yun? Yan. Excuse me. Etong playout niyan. Lagay natin yan. If ever, ganun gagawin yan. Magpapump ulit yan. Ganyan. Then, dapat medyo lumapit dito at least. At itong 20 natin, that almost, almost dito sa 200. Bago natin makita yung potential bounce niya pababa. So, ito, hahabulin din tong area na to. Hahabulin din tong area na to para i-retest itong trendline na to. Yung diagonal trendline na yan. Ganyan mangyayari dyan. So, nakikita ako. So, naka-prepare na to for this April. Or may inihahanda na to.
Mga ilang araw mo lang ngayon, Holy Week na eh. Easter. So, ito na yung pinaka-April Fools na mangyayari. Possible sumagad pa yan dyan. Basta ano yung i-touch yung 200 na yun. Yan yung pinaka mas mataas na mangyayaring pumping sa upside. Ito. So, ganyan ko siya tinitingnan, guys. Ganyan yung possible scenarios na maano. So, dadaanan niya itong mga take profit area natin. Dadaanan niya yan. Yan, tatlong yan. So, makakapag-TP pa rin. So, wait ako mamaya ng confirmation by 8. Wait ako mamaya ng 8. Inaantay ko pa yung isang phone. Wala pa eh. So, 7 PM na. Wait ako. So, yun muna guys. Update ko kayo kung makaka-entry ba tayo or ano. Makaka-execute tayo na maganda-ganda dito. So, yun lang. Para sa akin ngayon, nagpi-play out pa rin. Nag-play out yung big picture ko. Focus muna ako dito intra setup kasi meron na naman tayong bagong pumasok na account. Yung nilalambing ng tropa ko. Sige, pabigyan na natin. Kailangan nating ayusin to para makatulong din tayo, diba? So, ganun lang yun. Pero kung i-reject tong area na to, hindi. Tatry itong butasin ngayon. Ngayong week, tatry itong butasin. Tatry yung butasin ngayong week. Maglalaro. Tatry butasin yun. Grabe ang crisis ngayon. Actually, matagal na tayo sa crisis. So, yun lang. Guys, announce ko lang din. Yun nga, magkakaroon tayo ng bagong segment ngayon. Which is mag-i-interview ako ng mga traders din. Yung mga real stories ng mga traders na yung mga parang yun yung mga hindi nag-succeed or hindi pa rin nawawala ng pag-asa, yung mga parang broke sa trading. Tapos yung mga successful trader, and then yung mga nag-uumpisa pa lang, ayun. Meron tayong guest, siya yung pinakaunang sasalang sa segment na yun ng interviewing. Mangyayari lang yun guys to through Discord lang yan, hindi niyo na kailangan makita yung ang kailangan niyo marinig dito guys is yung storya niya as a trader, yung sa trading journey niya, ano ba nangyayari sa trading journey niya na yun. Lahat yun, tatry natin ungkatin. Magkakaroon tayo ng dito. For sure, meron tayong matututunan dito sa mga trader na i-interview natin. Para mas alam mo yun, mapaano pa yung trading approach natin. So, yun lamang guys. Salamat. And see you sa next video natin.